ito ang initial impression natin sa Honda CB500 Hornet. Ito may 471cc parallel twin na may 47 horsepower at 43 Nm of torque. So, suspension sa harap at likod, magandang sets ng gulong which is Michelin, makapit na brakes by Nissin, all LED lights, safety features like ABS, traction control, at meron din siyang Honda Road Sync ng features na kakailangan or gugustuhin mo sa isang motorsiklo ngayong 2025. Okay, TFT. Ito yata yung similar sa ano, ito yung may road sync na. Honda S talaga yung gamit. Trip meter. Ayun, nababago yung style. Okay naman. Tingnan na muna natin. Signal lights, traction control on off. Paano nag-off yan? Ayun, nag-on-off lang. Okay, ganda din Beginner friendly yung seat height at upright yung position, kaya sobrang at home ka pag ginagamit mo tong motor na to. Hanggang 8,000 RPM lang. Chill lang muna tayo, 2 rounds naman to. May sipa talaga yung initial throttle mo dito, so kailangan mong ingatan na yun yung kailangan mong i-master. Pero after that, yung power delivery ng motorsiklo sobrang smooth na lang niya. Daling maneuver ng motor na to, para ka lang naka 150cc na motorsiklo sa tapang speed. Nimble pa rin naman siya enough. Yun nga lang ramdam mo yung weight nga compared sa isang well, proper big bike na yung feels, which is better. Hindi ko pa rin mahanap yung right spot para sa kanyang throttle, which is fine. Passing light, okay din, ganda ng TFT display. On the fly, pwede mong baguhin. Brakes, front, rear, okay naman. Works. Low grunt siya. May character naman yung bike. Stop tayo. Tingnan natin, try natin yung mag-i-stop. Okay yung brakes. Sa suspension naman, wala naman akong naramdamang stiffness. Okay na okay siya sa paggamit ko sa use case doon sa test ride. Pero may preload adjustment naman siya sa likod. So, malaking tulong pa rin yun for your preference. Upside down fork niya sa harap, okay na okay. Hindi naman ako sumusubsob, lalo doon sa hard braking na tinry ko. Pero transmission is nice, feeling ko mabigat siya or mali lang yung positioning ko. Nimble naman siya. Siguro lang natatakot ako i-lean more yung motor kasi may natumba. Line shifts, goods naman. Ganda ng transmission. Yun nga lang, hindi ko alam kung throttle by wire ba to or ride by wire ba to o throttle cable yung gamit kasi medyo okay. Perfecto, lalo na kung ang motorsiklo na or paggamit mo dito sa Hornet is sa city, sa B roads, or kung mag-expressway ka. Kasi yun naman yung kailangan natin, or yun naman yung kailangan mo, which is yung initial torque delivery. So sa mga spirited experience mo, spirited rides mo na medyo gusto mo na konting bilis, bibigyan ka din niya talaga. Ang nakita ko lang dito sa motorsiklo na to, very planted siya sa corners tsaka sa bends, madali lang din siya i-turn in. Yun nga lang, magsistick na siya doon mo mararamdaman yung bigat ng motor. Kasi sa 188 kilograms, very similar na siya sa, let's say, middleweight bike,
For example na lang is yung Trident 660, 189 kilo ata siya. So yun lang yung nakita kong weakness ng motorsiklo na to is yung weight niya, tsaka konting additional feature sa harap which is yung USB port sa harap sana kahit pa paano may charger ka na sana sa harap. Worth it ba? Itong pagbili ng CB500 Hornet. Kung meron kang 380,000 pesos at gusto mo ng motorsiklo na walang arte, tutulungan ka sa iyong big bike journey, entry level. Ang ganda nito. Wala siyang arte, matutulungan ka. Enough yung mga specs and features. Konting dagdag lang, syempre. Vanilla kasi yung gantong motorsiklo or very standard. Yun yung kagandahan sa kanya.